Chosen ones, ano ang mga dapat mong ingatan o dapat mong mga itagong sekreto? Marami ang tinawag, ngunit kaunti lamang ang pinili. Ito ay mababasa natin sa Mateo 22 verse 14. Kaibigan, hindi aksidente na ikaw ay naririto sa video na ito. Ito ay itinakda upang malaman mo ang mensahe para sa iyo. Ikaw ay hinatak ng isang tinig mula sa iyong puso upang mapakinggan ang isang bagay na dapat mong matutunan sa araw na ito. Bakit? Dahil alam mong ikaw ay kakaiba. Ikaw ay naiiba. Chosen one. Maraming beses mo nang naramdaman kahit noon pa na ikaw ay inuudyo ka ng iyong sarili na tila may dapat kang gawin na hindi mo alam kung ano ito. Parang hindi ka mapakali pero hindi mo talaga maunawaan ang bagay na ipinagagawa sa iyo ng iyong kaluluwa. Ito ay isang panawagan sa iyo. Labis ka kasing abala sa mga bagay na nauukol sa lupa, kung kaya ang espiritual na bagay ay naisasantabi mo. Pero hindi huli ang lahat para sa iyo dahil darating at darating ang araw na kung saan ito ay iyong matutuklasan. Maaaring hindi mo pa ito lubos na nauunawaan pero unti-unti ay alam mo na ikaw ay inilaan, ikaw ay isinilang para sa isang mataas na layunin. Kapag sinabing mataas na layunin, ito ay hindi naaangkop sa lupa lamang, kundi maging sa itaas. Pero ang pagiging chosen one ay hindi madali at kahit anong husay nating itago ito sa karamihan, nararamdaman din nila ito. Dahil tayo ay estranghero lamang sa mundo na ito, bagamat naririto pero ang ating mundo ay higit pa kaysa sa mundo na ating kinagisnan. Ang video na ito ay hindi para sa lahat. Maaaring ito ay makasakit sa damdamin ng iba, pero sa mga pinili, ito ay isang mahalagang mensahe. Ang mga pinili ay may mataas na misyon sa mundong ito. Kung pakiramdam mo ay hindi ka kasama doon, mas makabubuting lumayo sa video na ito dahil ang mensahe na iyong maaririnig ay walang kabuluhan para sa iyo. Ipinapayo ko na manood ka na lamang ng ibang video dahil maaring hindi maging komportable para sa iyo ang isisiwalat kong mga bagay na dapat ilihim ng mga chosen ones. Sa iyo, chosen one, mahalaga ang mensaheng ito dahil ito ay magiging susi mo upang mabuksan ang mga pinto na noon pa ay nakatakdang bumukas para sa iyo. Dumating na ang panahon at kailangan mo nang pumili kaya ikaw ay dapat manatili hanggang dulo. Dahil ang matutuklasan mo ngayon ay magpapabago ng iyong espiritual na paglalakbay. Ito mga sekreto na magpoprotekta sa iyong kaluluwa at gagabay sa iyo sa iyong landas upang magkaroon ng kapangyarihan at karunungan. Hindi mo pwedeng pagwalang bahala ang katotohanan ito. Napakahalaga ng iyong misyon at napakalakas ng mga pwersang humahadlang sa iyo. Kailangan mong maghanda upang harapin ang iyong mga pagsubok. At upang maihanda ka at magkaroon ng proteksyon at makaiwas ka sa mga bagay na makasasakit sa iyo, mangyari na tutukan hanggang huli ang video na ito. At ngayon, magsimula na tayo. Maging maingat mga chosen ones dahil bilang isang pinili, may mga bagay na hindi mo maaring ibahagi kanino man. At alam mo ito dahil madalas itong sabihin ng iyong konsensya, hindi mo pa lamang ito pinapakinggan. Bilang pinili, may mga tao na aakit na sa iyong liwanag. Ang iba naman ay natatakot dito dahil may mga negative energy sila o may mga evil eye. May ilang mga tao na gagamitin ka upang ikaw ay saktan at pabagsakin. Hindi lahat na nakangiti sa iyo ay kakampi mo. Hindi lahat na nakikinig sa iyo ay nauunawaan ka. Mahalaga ang pananahimik mo, chosen one, dahil mas mapoprotektahan mo ang iyong sarili at ang iyong misyon.
Ang pananahimik ay hindi nangangahulugan ng pagsisinungaling at hindi din ito nangangahulugan na itinatago mo ang katotohanan. Hindi mo lamang ito dapat ipagsabi o ipagyabang. Hindi mo dapat ipagsigawan sa mga kaibigan at kamag-anak dahil hindi nauukol sa mga pinili ang maging mayabang at madaldal. Ang pananahimik o ang pakauntiin mo ang iyong pagsasalita dahil mas maiingatan mo ang iyong sarili at ang iyong kaluluwa. Gagamitin mo lamang yung mga salita sa tamang panahon at kung kailan ito dapat gamitin. Ang mga salita mo ay gagamitin nila laban din sa iyo kaya pakaingatan mo ang mga salita na lumalabas sa iyong bibig. Hindi lahat ay handang tanggapin ka at ang katotohanan ang nasa iyo. Ang iba ay tatawanan ka, ang iba ay pagdududahan ka. At ang pinakamasakit pa, gagamitin ng iba ang sarili mong mga salita upang ibagsak ka. Tandaan mo ang babala ni Jesus. Huwag niyong ibigay sa aso ang mga bagay na banal, ni ihagis ang inyong mga perlas sa harap ng baboy. Baka yurakan nila ito at pagkatapos ay balikan kayo at lapain. Bilang isang pinili, may dala kang mga perlas, mga karunungan, mga regalo at espiritual na kaalaman. Ngunit hindi lahat ay handang tanggapin o igalang ang mga ito. Protektahan mo ang iyong mga yaman at ang mga bagay na mahalaga sa iyo. Hindi mo kailangang ipakita ang lahat ng aspeto ng iyong paglalakbay sa mga hindi pa handang umunawa. Ano-ano ang mga dapat mong itago sa lahat? Unang sekreto. Ingatan mo ang iyong espiritual na karunungan. Ang iyong mga espiritual na natutunan ay sagrado. Hindi lahat ng revelasyon ay dapat ipahayag. Isipin mo ang mga propeta noong unang panahon. Madalas silang magsalita sa talinghaga o itinatago ang ilang revelasyon hanggang sa tamang panahon. Bakit? Dahil alam nila ang bigat ng kanilang dala. Ang maagang pagbabahabahagi o pagsisiwalat ng isang banal na lihim sa maling tao ay maaaring magdulot ng panlalait, pang-uusig o ang mas malala pa, espiritual na pag-atake. Ang iyong mga natuklasan ay hindi para sa mga mababaw na usapan. Ito ay para sa pag-uusisa ng iba lamang. Marami ang magtatanong, marami ang mag-uusisa. Ingatan mo na ikwento sa kanila. Hindi ka din naman nila paniniwalaan. Gumamit ka ng mga salitang matalinghaga hanggat maaari dahil ito ay para sa iyong sariling gabay at proteksyon na din. Kapag dumating ang tamang oras, alam mo kung kailan naman ito darating at kung kailan mo ito dapat ipahayag. Hanggat hindi pa yung dumarating, ingatan mo ang iyong mga natutunan gaya ng isang kayamanan. Dahil hindi lahat ng tao ay handang makarinig ng katotohanan. Ingatan mo din ang iyong espesyal na kaalaman kahit maging sa katrabaho. Hindi mo pwedeng ituro ito sa kanila kung paano mo ginagawa ang iyong trabaho, kung paano mo ito napapabilis, at kung ano ang iyong mga tools na ginagamit. Save your aces dahil kapag nalaman nila ang sekreto mo, magmamataas na sila laban sa iyo. Secret number 2, itago mo ang iyong kahinaan. Oo, kahit ang mga pinili ay may kahinaan, kahit na ikaw ay ginagabayan ng Diyos, ikaw ay isa pa ding tao na nasa mundo at bilang tao, may mga sandali kang nakakaramdam din ng pagdududa, takot at pagod. Ngunit hindi mo ito maaring ipakita sa lahat. Kapag ikaw ay nanghihina o nagdurusa sa isang bagay na masakit para sa iyo tulad ng pagkalugi sa negosyo, pagkabigo sa pag-ibig, pagkahiwalay o pagkakamali sa desisyon sa buhay, hindi mo ito dapat sabihin kahit kanino. Hindi lahat ng kaibigan mo ay dadamayan ka. Ang iba ay gagamitin ang iyong kainan upang papagsakin ka. Maaring ikwento nila sa iyong mga kaaway ang iyong kabiguan o pagkakamali at ito ay magdudulot sa kanila ng labis na katuwaan. May mga tao na kunwari kakampi, ngunit sa likod ng iyong likuran, sila ang unang sisira sa iyo. Tandaan mo, si Jesus din sa Getsemani. Hindi niya sinamang buong bayan. Dinala lamang niya ang kanyang pinakamalapit na mga disipulo. Ganon ka rin dapat. Huwag mong ibigay ang iyong puso sa kahit sino lamang.
piliin mo ang mga tunay na mapagkakatiwalaan. Dahil sa mundong ito, mas marami ang nais kang mahulog kaysa ang nais kang itaas. Secret number 3. Protektahan ang iyong enerhiya. Nararamdaman mo ba kung paano ang iba ay tila lumalapit sa iyo para humugot ng lakas, ngunit walang ibinabalik? Bilang isang pinili, kakaiba ang enerhiyang dala mo. Nahalata ito ng iba kahit hindi nila ito maipaliwanag. Ang ilan ay lalapit sa iyo upang matuto at lumago, ngunit ang iba, lalapit sila upang ubusin ang iyong enerhiya. Dapat mong bantayan ang iyong sarili. Hindi ka obligadong ibigay ang iyong enerhiya sa lahat. Paano mo ito poprotektahan? Matutong magsabi ng hindi. Learn how to say no. Hindi mo kailangang sagipin ang lahat. Hindi mo kailangan tulungan lahat ng lalapit sa iyo upang humingi ng tulong. Paligiran ang sarili ng tamang tao. Ang iyong inner circle ay dapat binubuo ng mga taong tunay na nakakaunawa sa iyo. Alamin kung kailan ka dapat lumayo. Kung may mga taong palagi nagpapabigat sa iyo, yun ay babala mula sa Diyos. Secret number 4. May mga koneksyon ka na dapat mong itago. Bilang isa sa mga pinili, natural mong maaakit ang mga taong humahanga sa iyong liwanag. Ngunit hindi lahat ng lumalapit sa iyo ay tunay na kasama sa iyong misyon. Mahalaga ang koneksyon pero hindi lahat ay dapat ipakita sa mundo. May mga relasyon, lalo na sa mga romantikong relasyon, na itinakda ng Diyos para sa iyo, hindi para sa opinyon ng iba. Sa panahong mahilig ang mundo sa oversharing, ang mga banal na koneksyon ay dapat manatiling pribado at sagrado. Gawing pribado ang iyong love life, family life, at sex life. Bakit mahalagang piliin kung kanino mo ibabahagi ang iyong katotohanan? Dahil may mga taong hindi makakaunawa sa iyong misyon. At kapag nalantad ka sa maling tao, maaari nilang guluhin ang iyong landas. Hindi dahil masama sila, kundi dahil hindi sila nakakahanay sa iyong layunin. Maging mapanuri, bantayan mo kung sino ang iyong pinapahiyagan sa iyong panloob ng mundo. Hindi lahat ng kasama mo ay kaibigan mo, at hindi lahat ng ngumingiti sa iyo ay tunay na kasama mo sa iyong spiritual na paglalakbay. Secret number 5. Ang iyong mga pangarap at hangarin sa buhay ay dapat mong isikreto. Alam mo bang ang tunay na makapangyarihang tao ay hindi maingay? Sa mundong puno ng ingay at inggit, ang mga pinili ay tinatawag upang gumalaw ng tahimik. Anong ibig sabihin ng moving in silence? Hindi mo kailangang ipagsabi ang bawat desisyon mo. Hindi mo kailangang ipaalam ang bawat hakbang mo. Hindi mo kailangang ipagtanggol ang sarili mo sa bawat pintas ng iba. Kapag gumagalaw ka ng tahimik, binibigyan mo ang iyong sarili ng espasyo upang lumago ng walang panghihimasok, panghusga o paninira. Tandaan mo ito. Kapag handa na ang bunga ng iyong pagsisikap, hindi mo na kailangang ipagsigawan ito. Ang resulta mismo ang magsasalita para sa iyo. Mas makapangyarihan ang mga kilos kaysa salita. Ang tunay na tagumpay ay hindi kailangang ipagyabang. Ito ay kusang magniningning sa tamang panahon. Secret number 6. Pagkontrol sa emosyon. Ang tunay na lakas ng isang pinili. Ang galit, lungkot, takot at saya, lahat ng ito ay bahagi ng ating buhay. Ngunit bilang isang pinili, hindi ka maaaring alipin ng iyong emosyon. Bakit mahalagang magkaroon ng emosyonal na disiplina? Dahil kapag hinayaan mong kontrolin ka ng iyong emosyon, nawawalan ka ng direksyon. Gawin nating halimbawa si Moises. Nang ilabas niya ang kanyang bayan mula sa Ehipto, naging matindi ang kanyang galit. Sa halip na sundin ang utos ng Diyos na kausapin lamang ang bato, hinampas niya ito ng may galit. At ito ang naging dahilan kung bakit hindi siya pinayagang makapasok sa lupang pangako.
Ang bato na ito na tinutukoy dito sa bilang 27 verse 12 ay ang bato na kung saan dadaloy ang tubig upang merong mainuman ang bayan ng Israel o ang mga bayang iniligtas ni Moises mula sa Ehipto. Ano ang aral dito? Ang emosyon ay hindi dapat itinatago pero dapat itong pag-aralan. Sa halip na maging alipin ng iyong damdamin, gamitin mo ito bilang gabay. Hindi masama ang magalit pero gamitin ito sa tamang paraan. Gawing motivation sa mabuting pagbabago. Kapag natutunan mong kontrolin ang iyong emosyon, ikaw ay nagiging isang espiritual na mandirigma. Dahil ang kaaway, espiritual man o pisikal, ay namumuhay sa kaguluhan. Kung hindi mo kayang kontrolin ang iyong damdamin, magiging mahina ka sa harap ng tukso, panlilinlang at pagkabigo. Maging mapanuri sa iyong emosyon. Dahil sa dulo, ikaw ang dapat na may hawak sa iyong damdamin at hindi dapat damdamin ang may hawak sa iyo. Secret number 7, ang balanse sa buhay. Paano mo papanatilihing matatag ang iyong buhay kahit sa gitna ng pagsubok? Panatilihin mo itong balanse, ang spiritual at pisikal na buhay. Huwag masyadong tutok sa material na bagay pero huwag ding kalimutan ang mga pangangailangan ng katawan. Alagaan mo ang iyong sarili. Hindi mo magagampanan ang iyong misyon kung ikaw mismo ay pagod, gutom o emosyonal na nasasaktan. Matutong magsabi ng hindi. Bilang isang pinili, maraming taong lalapit sa iyo para humingi ng gabay, tulong o lakas. Ngunit hindi mo responsibilidad ang lahat. Hindi mo kailangan sagipin ang lahat ng tao. Hindi mo kailangan sagutin ang lahat ng problema. Hindi mo kailangang laging handa para sa iba, lalo na kung ito'y ikasisira ng iyong sariling balanse. Kung ikaw ay magkakaroon ng utang dahil sa iyong pagtulong, manganganib ang balanse mong buhay at ikaw ay magkakaroon ng problema. Secret number 8, ang koneksyon sa may likha, ang pinakamahalagang proteksyon. Ang iyong pinakamalakas na sandata laban sa kasamaan at negatibong enerhiya ay ang matibay mong koneksyon sa Diyos. Winika sa awit 27:1, ang Panginoon ang aking liwanag at ang aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Araw-araw maglaan ng oras para sa panalangin at pagmumuni-muni. Palakasin ang iyong pananampalataya kahit hindi mo pa nakikita ang sagot sa iyong mga tanong. Matutong makinig. Ang Diyos ay laging nagsasalita, ngunit nasa iyo kung paano mo siya maririnig. Kapag matibay ang iyong koneksyon sa Diyos, hindi ka basta-basta maapektuhan ng negatibong enerhiya, hindi ka matitinag sa harap ng pagsubok, malalaman mo ang tamang hakbang kahit hindi pa malinaw ang daan. Manalig ka, sapagkat ang iyong misyon ay higit pa sa iniisip mo. Ang wakas na mensahe, ang kapangyarihan ng katahimikan, pagtitimpi at pananalig ang kalasag mo laban sa mga kaaway na naghihintay lamang ng pagbagsak mo. Ang daan ng mga pinili ay hindi madali, ngunit ito ay makahulugan. Panatilihin ang katahimikan, protektahan ang enerhiya at manatiling konektado sa dakilang may likha. Ano ang natutunan mo ngayon sa ating video? Paki-comment mo sa ibaba at sisiguraduhin kung ito'y mabigyan ko ng heart comment o heart reaction. Salamat sa iyong pakikinig. Hanggang sa susunod na video, maging ilaw at manatili sa tamang landas.